unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa pagtatanong ng ating negative. Brother Mario, 7 minutes. Your time start na. Okay, tanong ko sa'yo. Sabi mo sa Mm. Henesis ng 14 ng 20, binasa mo yung kay Abraham. Tapos malinaw, narinig ka ng maraming mga tao. Naka-record to, naka-video. Sabi mo, sumunod si Abraham sa utos ng pag-iikapo. Yan, narinig ka ng mga tao. Sabi mo yan. Sumunod si Abraham sa utos ng pag-iikapo. Tanong ko sa'yo, sa panahon ba ni Abraham, nung magbigay siya kay Melchizedek, may utos na ba ng pag-iikapo kay Abraham noon o kusa niyang pagbibigay yon? Tanong ko sa'yo. May utos na po bago sa panahon ni Abraham. Sa totoo lang, bago pa ang paglalang, ang kautusan ay umiiral na. Yan ang paniniwala namin, kapatid, ha. Ang kautusan ay kasing likas ng Diyos na walang hanggan. Oh. Kung saan ang kautusan siya ay patibayan ng luklukan ng Diyos. Yan, saan natin mababasa? Okay. Okay. Ang tanong ko sa'yo, hindi ko tinatanong kung yung kautusan umiiral na. Ang tanong ko sa'yo, kasi sabi mo, malinaw narinig ka ng mga tao, wag mong iibayin yung sinabi mo. May utos na, sabi mo kay Abraham ng pag-iikapo nung magbigay siya kay Melchizedek. Narinig ka ng maraming tao, wag kang magsinungaling. Tanong ko sa'yo, meron ka bang mababasa na si Abraham inutusang mag-ikapo kay Melchizedek? Meron o wala? Yes, meron. Sabi ko nga sa'yo, ang kautusan umiiral na bago pa kay Abraham. Kaya ako maliwanag eh. Dito basahin natin 89:14 ng awit. Katwiran at kahatulan ay patibayan ng iyong luklukan. Yan. So yung kautusan, ang kautusan, patibayan ng luklukan ng Diyos. Kung tatanggalin mo ang kautusan, mawawala din ang Diyos sa langit. Okay, to tanong ko sa'yo, wag tayong maglokohan. Hindi ko papansinin yung binasa mo, malayo yan eh. Sabi mo, merong mababasa na may utos na kay Abraham ng pag-iikapo nung magbigay siya kay Melchizedek. Ngayon, maraming nagbabasa ng Biblia, alam nila yan kung may utos talaga o wala. Ngayon, tanong ko sa'yo, sabi mo meron. Nasaan yung sitas na mismong inutusan ng Diyos si Abraham na magbigay siya kay Melchizedek? Yung sitas, sabi mo meron. Wag tayong maglokohan, labas mo sitas. Ito nga. Ito sagot, Mr. Moderator, 30 seconds. Ang kautusan, singlikas ng kalikasan ng Diyos na walang hanggan. Inuulit ko nga, yung patibayan ng luklukan ng Diyos ay nakabase sa kautusan sa awit 89 verse 14. Sa madaling salita, bago pa kay Abraham, may kautusan na bago pa nalangin si Okay, Eva. sige, alam naman na nanonood yan kung may utos o wala eh. Hindi na kita pipilitin dyan. Dito sa Acts ng 5, ng 1, ng 5, binasa mo. Kay Sapira. Tanong ko sa'yo, yan ba patungkol sa ikapo? Sa chapter na yan, may mababasa ka ba na binanggit dyan ng ikapo? At dinala mo sa malakay ng tres ng Diyos yung talata na yan? May mababasa ka bang ikapo dyan sa chapter na yan? Meron o wala? Sagot, categorical. Meron. Meron. Behind the text. Okay? Kasi may konteksto yan eh. Dahil nga yung pag-iikapo ay hindi naman tinanggal. Sabi nga natin, ang kautusan ay hindi nasira. Walang mawawaglit kahit isang tuldok o kudlit sa kautusan. Kaya hindi malabo na ikapo po ang tinutukoy diyan, kapatid. Next question. Okay. Alam mo, napakalayo ng sagot mo eh. Ang tanong ko sa'yo, liwanagin mo utak mo. Diyan sa mismong context ng Acts ng 5, meron ba diyan binanggit na ikapo? Huwag kang sumagot ng kung ano-ano. Meron o wala? Sagot categorical. Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection din, moderator. Sumasagot ka ng Brother wala. Denmar, unahin muna natin. Brother Denmar muna, Brother Mario. Brother Denmar. Mr. Moderator, ayon sa ating rules, bawal ang ad hom. Sabi niya kasi, liwanagin ko yung utak ko. No? Okay, So, okay. ad hom mo yun, Mr. Moderator. Okay, Kaya so magtanong siya ng maayos. Okay. So Brother Mario, ayon Objection sa din, moderator. wait lang bro ha. So, ang objection dito ay patungkol dun sa pagbanggit mo ng liwanagin ang utak. Brother Mario, anong counter objection mo doon?
Ang counter objection ko, ang tanong ko kasi, Acts ng 5 ng 1 hanggang 5, binasa niya. Tinatanong ko dun sa Acts ng 5, kung tumutukoy ba sa ikapu yan. Kasi sabi niya, dinala niya yan sa Malakit ng 3:10, yung talata na yan. Kaya Okay. hinahanap ko kung sa ikapu o gumagawa lang siya ng kwento ng kasinungalingan niya. Kaya Okay. tinatanong ko, nasaan? Sabi niya, meron. Okay, Labas okay. niya, sitas ngayon. Okay, so ganito ang hatol ko sa objection ni Brother Denmar. Again, meron tayong rules mga kapatid patungkol sa hindi pagbanggit ng mga physical appearance gaya ng sinasabi mo Brother Mario, yung utak ba. Pwede mong gamitin yung ibang salita gaya ng pag-iisip pero ang utak kasi is a part of a body. So dito klaro naman yung tanong din ni Mario. Brother Denmar, ready ka nang sumagot, bro? Ito, sagot ko, Mr. Proceed, bro. Moderator. Talata daw. Sabi ko nga po, meron. Behind the text. Dahil hindi nga malabo na ikapo ang tinutukoy doon dahil hindi po nasira, hindi pinalitan, at hindi binago ang kautusan. Mateo 5:17 hanggang 18. Ayan, next question. Isang kudli tutundok, hindi nagbago. Next question. Okay. Okay, sabi niya, sige, pakakawalan kita dyan. Ito sabi niya, ang utos ng Diyos hindi nagbabago. Narinig siya ng maraming tao, wag mong i-deny yan. Ngayon, tanong ko sa'yo, sabi ng Diyos, magpapatuli noon. Pero ngayon, sa Galatia ng 5:6, kay Kristo Jesus, ang pagtutuli ay walang kabuluhan, datapot ang hindi pagtutuli. Tanong ko sa'yo, sa panahon ni Kristo, ang pagtutuli ay wala ng kabuluhan. Nagbago ba utos? Categorical, oo o hindi? Hindi po. Hindi po. Kasi hanggang ngayon, tuli ka. Hindi ka ba tuli? Baka supot ka. Ako kasi tuli ako Gusto mo makita? Kaya hindi ko nagbago. Yung dating utos noon, yun pa rin ang sinusunod ko. Nagpatuli po ako. Baka kayo hindi. Next question. Tignan niyo po Sabi muna. mo, ang salita ng Diyos hindi nagbabago, hindi nasisira, walang binago. Narinig ka ng maraming mga tao, wag kang di-deny. Ngayon, tanong ko sa'yo, sabi sa Mateo ng 5:28 hanggang 29, narinig niyo ang sinasabi sa kautusan ni Moises na wag mangangalo niya. Sa panahon naman ni Kristo, sabi niya, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino man tumingin ng mahalay sa isang babae ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Sa panahon ni Moises, wag kang mangangalo niya. Sa panahon ni Kristo, tumingin ka lang, nagkakasala ka na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Nagkaroon ng pagbabago sa panahon ni Kristo. Ngayon, sino ang mas nagsasabi ng totoo sa inyo? Si Kristo o ikaw? Categorical, sagot. Sagot po. Pareho. Dahil sa panahon po noon, bawal ang pangangalo niya. Sa panahon ni Kristo, bawal pa rin. May dinagdag lang siya. Pero hindi nagbago. Bakit? Bawal pa rin mangalo niya. Kung nagbago na kautusan, pakulunyain mo yung iyong asawa. Try mo. Try mo kaya ngayon. Okay, eto next question. Sige. Eto sabi ngayon sa Biblia. Noon sabi kay Moises, huwag kang papatay. Sa panahon ni Kristo, magalit ka lang sa kapatid, pumapatay ka na. Tanong ko sa'yo, meron bang nagbago? Dahil sinasabi mo walang nagbago. Tanong ko sa'yo, meron na bang nagbago? Meron o wala? Sagot categorical, huwag kang magsinungaling. Okay, wala po. Kasi sa panahon pa rin nila noon. Time. Ay. Okay, so Ayan.